Kanina po kasi nakikita namin yung video dyan sa Catanduanes na ang daming mga lugar na lubog talaga sa baha. Umabot pa sa bubong. Ilang porsyento pa po ng inyong lugar dyan sa Catanduanes ang lubog pa rin po sa baha? Well, may mangilan-ngilan na lamang na barangay po ang medyo lubog pa or hindi pa masyadong nag-subside. Subalit sa kasagsagan po ng super typhoon, talagang napakarami pong barangay ang naapektuhan. Ito pong nakikita niyo sa screen ngayon ay sa San Miguel, umabot hanggang bubong po ang pagbaha. Yun nga yung sinasabi ko na sa dami ng ulan, ay talagang merong mga ganitong sitwasyon. Meron pang areas na nagkaroon ng landslide sa Virac mismo, sa capital town. Merong area ang Gugon Centro na nalubog din hanggang Bewang at sa kalagitnaan po ng bagyo mismo ay nagpa-rescue yung mga taga Gugon Centro po. At nagpapasalamat kami sa kapulisan, sa PNP, sa Philippine Army at sa Coast Guard sa pagtulong. Ang mga residente po ng Gugon Centro ay matagal na ring nagrereklamo sapagkat may itinatayo na mall doon at allegedly merong violation na ang mga waterways ay na tabunan at gayon din yung easement na 3 meters supposedly. Yun ang hinahanap po at inireklamo ng ilang mga residente sa Gugon Centro at naipaabot na po namin ito sa DNR na nagbigay ng ECC or environmental clearance sa nasabing malls na nag-expansion. At hinihiling natin, matagal na po akong sumulat sa DNR patungkol dito, sana ay sagutin nila at tignan kung ano ang talagang sitwasyon dahil inireklamo nga po ng mga residente na nakakapagpadagdag ng paglala ng baha sa Gugon Centro. So hinihintay po namin ang DNR, nananawagan kami kay DNR Secretary Popo Lotilla, gayon din sa Regional Director, Regional Executive Director ng DNR na tignan naman po itong sitwasyon sa Gugon Centro. At gayon din po, sa kasalukuyan ay malaking problema sa amin dahil 25,000 houses po ang estimated namin na nasira dahil sa paglubog at yung iba ay tinangay ng super typhoon Uwan ang mga bubong. So nangangailangan din po kami ng mga yero, mga plywood at yung pako sa yero. Yun po ang hinahanap na tulong ng ating mga kababayan na nasiraan ng bahay, both totally and partially damaged po, no? And ganun din po ang ating food pack sa ngayon ay 19,000 lamang at humihiling tayo na sana ay madagdagan ito para naman ay maibsan yung pangangailangan ng ating mga kababayan dito. At maraming mga ahensya kaming sinusulatan, kasama na dyan ang DSUD at ang PCSO po. Humihiling kami ng tulong dahil limitado lang po ang ating budget for QRF. Maliit lang na probinsya ang Catanduanes at limitado ang pondo po para sa ganitong sitwasyon.